Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay nagdiriwang tayo ng ika-20 linggo pagkaraan ng Pentecostes. Ang simbahan ay bahagi ng katawan ng Kristo. Ibig sabihin nito, magkaugnay ang ulo sa buong bahagi ng katawan at sila'y nagkakaisa. Para itong pagsasama ng dalawang ikinasal. Ipinababatis na ang pagsasama ay kailangan magtiyaga, magdamayan, at patuloy na magmahalan. Tayo bilang bahagi ng simbahan, ikinasal din tayo kay Kristo. Katulad ni Jesus, nagtiis siyang dalhin ang ating mga kasalanan, kung kaya tayo man ay nararapat na magtiis din sa gitna ng pagsubok. Magkaisa din tayo kay Kristo para mapangyari ang kaharian niya dito sa lupa at magpapatuloy na ipadadama ang pagmamahalan dito sa lupa upang matagumpay na maisapamuhay ang kanyang buong pagpapala. Tatayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang puso ito na papalubang mo sa nagkatulungan ng mga Magsilhod po ang lahat. Pagsiyan mo natin ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami naumpisa sa iyong Diyos, ang kapangyarihan, at mga santo sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyong Diyos na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihan Diyos, patawaran kayo sa inyong mga kasalanan, manuban sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luha natin sa Diyos sa kaligtasan.
Panginoon ay sa inyo. At sa iyo. Ang banal na Ebanghelyo na ayon tayo manalangin. O Diyos. Ikaw ay patuloy na pinupuri at pinasalamatan sapagkat patuloy na ipinababatid at pinapaalala mo sa amin na ang kalangahan ng pagiging isang mabuting tao ay ikagagalang mo sapagkat ang kanyang dalisay na kamalayan ay nagmula sa iyong pag-ibig at kawaan upang kami, O Diyos, ay patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban at may kalooban. Ngayon din atin din isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kalakawan lalo na sa Nadyanlinong Piagalan, Ardi Pastrana, Freddy Pastrana, Sharon Trictri, Sergio Macaburas, Nancy Macaburas, Ian de Los Santos, Dante de Vicencio, at Jerome Perla. Nawa, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanang-karawan upang mapuspos ng iyong kalakasan, kagalakan, at kasaganahan ng buhay. At patuloy din namin isinasamo at dinadalangin mo, Diyos, itong iyong mga anak na may karamdaman, lalo na sa Maring Villavicencio de Salutis, Narcisa Frias, Gilberto Rianzares, Bianjinito Rianzares, at Reverend Father Elio Punto. Nawa, O Diyos, palakasin at pagalingin sila upang Panginoon, upang para sa iyo, Diyos, ay patuloy na makapaglingkod at makapanamba. Aming dalangin mo, Panginoon, na may pagpapasalamat. Itong iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyo sa simbahan at Lord sa Dimas Kristo. Pagpalain mo nawa, Panginoon, at kabayan upang magkagalakan, kalakasan, at kasaganaan ng buhay na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang aming iyong dalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa pagbasa. Ang tao nilikha ng Diyos upang maging tagapangalaga sa mundo. Ang lalaki at babae pinagbuklod upang magkatuwang ang magpalago sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito ay isang paghamon na ang pinagsama ng Panginoon ang siyang magtutulungan para sa ikauunlad ng isang pamayanan at ang pakikiisa nito sa misteryo ng Diyos dito sa lupa. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa ipatabi. Inilapit sa tao at ipinaubaya nito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkot na nakasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito, pinaghilom ang laman sa kapal iyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ang aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang tatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging iisa. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Sa pamamagitan ng paghahain niya ng kanyang sarili para sa atin, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang pagmamahal tulad ng pagmamahal ng Ama sa kanyang anak at tulad din ng pagmamahal ng dalawang nag-iibigan sa kanilang pamilya. Ninanais ng Diyos na tayo tumulad sa Kanya upang ang lahat ay maparisa ng Kanyang mabubuting ginawa sa mundong ating tahanan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ang Diyos ang sansinukob at siya ang pinalaga niyang may-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magdiniling sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi sa mga anghel, pinapailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang ilikhain, ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip, ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang iyong pangalagaan? Sa daling panahon siya binaba mo sa kanyang pinababa mo sa kaysa sa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita na papailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam natin si Jesus, magamat sandaling panahong pinababa kaysa sa mga anghel. Ibinigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapanggap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at isa ang Ama ang pagpapabanal at pinapaging banal. Kaya hindi niya ikiniyang tawagin sila ng mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. See
Ang banal na ebanghelyo na ayon kay San Marcos sa mga kabanata 10 nagsimula sa unang talata hanggang talata 10. Umalis doon si Jesus, nagtungo sa lupay ng Judea at nagtuloy sa ibayong Litong Jordan. Muli siyang pinagkukumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanya. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya. "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Pinapahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos nito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang isang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalo niya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatol niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagutaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nilang naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapabilang sa pinagharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagbala sila. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoon.